Isang dimensional parallel ang natuklasan ni Kauro, na kung saan mas mabilis ang oras ng 10 ulit kumpara sa tunay na mundo. Dito ay nakilala niya si Anzo at sabay nilang aalamin ang hiwaga sa likod ng tunnel na ito. Makakabalik pa kaya si Kauro para makasama muli si Anzo sa tunay na mundo? Yan ang sama-sama nating aalamin. Nag-umpisa ang kwento sa isang waiting area ng tren kung saan nakita ni Kauro si Anzo na nabasa ng ulan dahil sa pag-aantay ng tren. Dahil sa ang tren daw ay madedelay ng 30 minuto kaya wala silang magawa kundi ang maghintay. Dahil napansin niya na ito ay nabasa na ng ulan dahil ito ay walang dalang payong, kaya inialok niya dito ang kanyang dalang payong. Hindi niya agad ito tinanggap at tinanong niya ito na kung ipapahiram daw niya ang dala niyang payong, ano daw ang kanyang gagamitin. Sinabi na lang niya dito, na malapit lang naman daw ang kanilang bahay kaya ayos lang daw na hiramin niya ito. Dahil nabasa na daw ito at baka mapag-alitan siya ng kanyang mga magulang sabi pa nito. Sinabi naman ni Anzo na wala na daw ang mga magulang niya kaya tinanggap na lang niya ang ipinahiram nitong payong. Tinanong ni Anzo ang kanyang pangalan at kinuha ang kanyang cellphone number para tatawagan na lang daw siya nito kapag ibabalik na daw niya ito. Kinabukasan pagpasok niya sa kanyang school ay mayroon ipinakilala ang kanilang teacher na bago daw nilang transfer na kaklase. Pagkatingin ni Kauro ay nagulat ito dahil pamilyar sa kanya ang bagong transfer na kaklase nila. Dumaan ito sa kanya at siya ay nakilala din agad nito, at sinabi na bukas daw ay ibabalik na niya ang kanyang payong. Kinakausap siya ng iba niyang kaklase at tinatanong ito ngunit ang mga ito ay hindi niya binibigyan ng pansin. Dito ay sinabihan siya ng mga kaibigan ni Kauro na ito daw ay masungit at mayabang. Dito ay nilapitan siya ng ilang mga babae at sinabihan nga na siya daw ay mayabang. Hindi niya pinansin ang mga ito kaya lalo itong nagalit at kinuha ang libro na kanyang binabasa. Sinabihan ni Anzo ang mga ito na ibalik daw sa kanya ang kanyang libro, ngunit ito ay kanyang ibinagsak lamang sa sahig. Dinampot niya ang libro sa sahig at tinanong niya ito kung naghahanap daw ba ito ng away, tsaka biglang sinampal ng malakas ang mukha nito. Nagdugo ang ilong nito at ang lahat ay nagulat dahil sa ginawa nito lalo na si Kauro. Sa kanilang bahay ay nakita niya ang kanyang ama na lasing. Sinabihan siya na pumunta daw ang kanilang ina sa kanyang opisina at sinabi na lilinisan daw nito ang puntod ng kanyang kapatid na namatay na. Dito ay nagalit sa kanya ang kanyang ama dahil ito ang kanyang sinisisi kung bakit daw namatay ang kanyang kapatid at iniwan sila ng kanilang ina. Nagbitiw ito ng mga masasakit na salita sa kanya at sinabi na kung maaari lang daw na mabuhay ang kanyang kapatid kapalit ng kanyang buhay sabi nito. Tumakbo siya palabas ng kanilang bahay, at dito ay napahinto siya sa riles ng tren. Habang siya ay naglalakad ay hindi niya namalaya na mayroon na palang paparating na tren. Naiwasan niya ito, ngunit siya ay nahulog sa isang mababaw na bangin. Habang siya ay naglalakad dito ay nakakita siya ng isang maliit na lagusan. Pumasok siya sa loob nito at siya ay namangha sa makulay na mga puno na nakita niya dito. Naglakad siya at dito ay may nakita siya ng isang piraso ng tsinelas at nang kinuha niya ito, siya ay nagulat. Dahil ang tsinelas na kanyang napulot ay isang piraso ng tsinelas ng kanyang namatay na kapatid. Nagtaka siya kung bakit andoon ito, at inisip niya na baka ang kanyang kapatid ay buhay pa. Sinubukan niya na muling tumakbo at nagbaka sakali na baka pag nakarating siya sa dulo ay makita niya ang kanyang kapatid. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang may isang ibon na lumipad papalapit sa kanya, at ang lalo niyang ikinagulat ay ang ibon daw na ito ay matagal na ding patay, sabi niya. Dito ay nakaramdam siya ng takot kaya mas minabuti niya na umalis na lamang sa lugar na iyon. Noong nakalabas na siya ng tunnel ay sinabi niya sa kanyang isip na hindi siya nananaginip dahil sa mga sandaling iyon ay hawak pa din niya ang ibon at ang tsinelas ng kanyang kapatid. Dito ay nilapitan siya at niyakap ng kanyang ama at sinabi na ito daw ay nag-alala sa kanya. Humingi ito ng tawad sa kanya dahil noong mga panahon daw na iyon ay nakainom daw siya kaya hindi niya alam ang mga sinasabi niya. Sinabi sa kanya nito na tinawagan daw nito ang kanilang eskwelahan at mga classmate nito ngunit hindi siya mahanap. Nakiusap ito na huwag na daw niya itong ulitin dahil isang buong linggo daw itong nawala kaya nag-alala daw ito ng husto bago tuluyang umalis. Nagtataka siya dahil ilang oras lamang daw siya nasa loob kaya bakit daw sinabi nito na isang buong linggo. Dito ay tinanong siya ng kanyang classmate kung ano daw ba ang nangyari sa kanya at isang linggo daw siyang absent.
Nagtataka din siya sa kanyang sarili dahil ang pagkakaalam niya ay ilang oras lang naman siya nawala, sabi niya sa kanyang sarili. Tinanong din siya dito ni Anzo at sinabi na kung okay lang daw ba ito at sinagot naman niya na ayos lang naman daw siya. Sinabihan siya ni Anzo na bukas daw pagpasok nila ay ibabalik na daw nito ang kanyang payong. Dahil siya ay na-curious sa nangyari na iyon, dito ay nagpasya siya na bumalik sa tunnel na iyon. Sinasabi nila na 1 linggo daw siya nawala pero malinaw na malinaw daw sa kanyang isip na ilang oras lang naman siya nawala, sabi pa nito. Pumasok siyang muli dito at sinabi sa sarili na iyon daw ay hindi isang panaginip lamang. Gusto niyang subukan ang isang bagay na kung hindi daw ito isang panaginip, malamang daw na makikita niya ang kanyang kapatid sa dulo ng tunnel na iyon, sabi pa niya. Habang siya ay naglalakad ay nagulat siya nang marinig ang boses ng isang tao, at pagtingin niya dito ay nakita niya si Anzo. Tumakbo siya papunta dito at hinawakan ang kamay nito saka sila lumabas ng tunnel. Tinanong siya ni Anzo kung ano daw ba ito at kung ano daw ba ang eksaktong nangyayari dahil kahit siya ay naguguluhan tungkol dito. Dito ay nag-usap sila at napag-isip ni Anzo na kahit na 5 segundo pa lang daw na pagpasok nila dito, ang katumbas daw nito sa labas ng tunnel ay 5 oras na. Sinabi sa kanya ni Anzo na kung ganun daw kapag nasa loob ka ng tunnel ay mabilis kang tatanda, ngunit ang kapalit daw nito ay maari ka magkaroon ng kahilingan. Tinanong siya nito kung natupad na daw ba ang hiling nito noong pumasok siya dito noong huli. Sumagot lang siya na hindi pa daw at hindi pa daw siya sigurado dahil hindi pa daw siya nakarating sa dulo, sabi pa nito. Dito ay sinabi sa kanya ni Anzo na kung pwede daw ay magtulungan daw sila dahil tulad niya, ay mayroon din daw siya na gustong makuha. Sinabi din nito na huwag na lang daw nila ito ipaalam sa iba dahil baka isipin daw ng iba na sila ay nasisiraan, dagdag pa nito. Pumayag siya dahil sa pareho silang may mga kanya-kanyang kahilingan kaya sila ay nagkasundo. Kinabukasan ay nagkasundo sila na imbestigahan ang tunnel na ito, kung papaano daw ito gumagana at kung ilang oras ang interval kapag nasa loob at kapag nasa labas ng tunnel. Palihim silang nagkita at ang kanilang pag-iimbestiga ay sisimulan na nila. Dito ay sinabi ni Anzo kay Kaoru na para malaman daw nila ang interval nito, siya daw ay papasok sa loob at siya ay maiiwan sa labas ng tunnel. Sinabi sa kanya ni Anzo para malaman nila ng accurate, gamit ang kanilang mga cellphone ay mag-uusap sila ng tuloy-tuloy nang hindi pinapatay ang kanilang mga cellphone. Kapag dumating ang oras na biglang mawala ang kanilang connection ay agad daw siyang lumabas, sabi pa ni Anzo. Nag-umpisa na maglakad si Kaoru sa loob ng tunnel at habang sila ay nag-uusap, pagpasok niya sa boundary ng mga puno ay biglang nawala ang connection. Pagkawala ng kanilang connection ay agad siyang lumabas ng tunnel. Paglabas niya ay sinabi sa kanya ni Anzo na simula nang mawala ang signal, siya daw ay 65 minuto na nawala bago nakalabas. Sinabi naman ni Kaoru na pagkawala daw ng signal ay agad daw siyang lumabas agad. Tinanong siya ni Anzo kung saan eksaktong nawala ang signal, at sinabi naman nito na sa boundary ng puno ng mumihipilar. Tulad daw ng inaasahan niya na doon daw mismo sa pagpasok sa boundary na iyon, at sinabi niya na itutuloy daw nila ang kanilang pag-iimbestiga tungkol dito. Kinabukasan ay muli silang nagkita sa baba ng tren para muling ituloy ang pag-iimbestiga. Muli siyang pumasok at nang makalabas na siya ay sinabi ni Anzo na ang katumbas daw ng 3 segundo ay 2 oras, at ang 30 segundo ay katumbas ng 20 hours, ang 1 oras ay katumbas ng 100 days at ang 1 araw naman ay katumbas ng halos kalahating taon. Itinuloy nila ang kanilang pag-iimbestiga sa mga sumunod na araw at sinabi ni Anzo, na kapag nasa loob na daw ang komunikasyon sa labas ay imposible na, dagdag pa niya. Sinubukan din nila kung ang text communication ay may pagkakaiba, ngunit ito ay pareho lamang ng sa tawag, sabi pa niya. Sa eksenang ito ay sinabi ni Anzo na baka mayroon daw dulo ang tunnel na ito, ngunit habang sila ay umaakyat ay bigla itong nadulas at siya ay sinalo ni Kaoru. Bumagsak silang dalawa at dito ay sinabi ni Anzo sa kanya, na kung maaari daw na umalis na daw siya sa ibabaw nito. Dito ay madalas na siyang inaasar ng kanyang kaibigan dahil napapansin daw nila na madalas na silang nakikita magkasama. Sinabi naman niya na wala naman daw masama dahil wala naman daw silang ginagawa na masama, sabi pa nito.
Nabanggit din nito na nagpunta na din daw ito sa kanilang bahay, ngunit iyon ay para ipakita lang dito ang nakuha niyang tsinelas at ang ibon na sinabi nito na matagal na daw napatay, sabi lang niya sa kanyang isip. Nagpatuloy lang sila sa kanilang pagre-research na magkasama at pagpapalitan ng mga text message tungkol sa kanilang mga plano. Kinabukasan ay nagpasya sila na subukan ang isang bagay, na kung pwede daw ba na mag-text sila, na ang pagitan lamang ay ang boundary. Sinubukan nila ito at nang pumasok na si Kauro sa loob, pagtingin niya kay Anzo ay parang nag-hallucinate ito. Tumakbo ito agad palabas at nilapitan niya si Anzo na nakaupo. Sinabi sa kanya nito na 7 oras na daw siyang nag-aantay, ngunit ito ay katumbas lamang daw ng 10 segundo, sabi pa nito. Humingi siya ng paumanhin dito at sinabi lang ni Anzo na hindi daw niya kailangan humingi ng paumanhin dahil parte daw ito ng kanilang pag-iimbestiga. Dito ay naka-receive siya ng text galing kay Anzo at sinasabi na kung maaari daw ba sila magkita bukas, at sinagot lang niya ito ng sige. Kinabukasan ay nagkita silang dalawa sa Aqua Museum, at tinanong siya ni Kauro kung bakit daw siya niyaya nito mamasyal dito. Sinabi lang nito na dahil ito lang naman daw ang pinakamalapit na maaari nilang puntahan sa lugar na ito. Dito ay sinabi ni Anzo na gusto daw niya ang karakter nito bilang siya, ngunit hindi daw ito nangangahulugan na may gusto siya dito. Sinabi din niya noong oras daw na pumasok siya ng tunnel ay bigla daw siyang nakaramdam ng takot, sabi pa nito. Hindi daw niya maipaliwanag kung anong klase ng pakiramdam ang takot na iyon. Sinabi sa kanya ni Kauro na kung natatakot na daw siya ay ayos lang naman daw na mag-back out na ito. Sinabi naman ni Anzo na hindi daw siya titigil, hanggat hindi daw niya nakukuha ang gusto niyang makuha. Sa susunod na pagpunta nila ay sisiguraduhin daw niya na makukuha na daw niya ito, at saka sinabi na pati daw siya ay dapat na makuha din niya ang pangarap niya. Dito ay nag-open sa kanya si Kauro at sinabi na noong huling punta daw niya sa lugar na ito ay kasama ang kanyang kapatid na babae. Mapagmahal daw ang kapatid niyang ito at mahal na mahal daw niya ito. Tinanong siya ni Anzo kung nasaan na daw ang kapatid niya. Sinabi niya na ito daw ay matagal nang patay. Naalala niya noong panahong buhay pa ito habang sila ay naglalakad ay tinanong siya nito kung ano daw ba ang gusto nito. Sinabi niya na gusto daw nito ng isang rhinoceros beetle. Mapagmahal at malambing daw ang kapatid nito at gusto nito na lagi silang napapasaya nito. Ngunit noong araw daw na iyon ay nagkaroon daw sila ng pagtatalo ng kanyang kapatid. Sinabihan siya ng kapatid niya na galit daw ito sa kanya, at sinabihan din niya ito na galit din daw ito sa kanya. Sinabi ng kanyang kapatid na siya ay nagbibiro lang, at mahal na mahal daw siya nito at sinabi na mag-ingat daw siya sa kanyang pupuntahan. Pag-uwi niya ng bahay ay nalaman niya na ang kanyang kapatid ay namatay dahil nahulog daw ito sa puno. Ang kanyang pagkamatay ay isinisi daw lahat sa kanya ng mga magulang nito at mula noon ay nasira na daw ang kanilang pamilya na dating masaya. Nilayasan sila ng kanilang ina at ang kanyang ama naman ay naging lasenggero magmula noon at madalas na siyang sinasaktan, sabi pa niya. Dito ay sinabi niya na ang kanyang tunay na hiling ay ang maibalik ang kanyang kapatid na namatay na, at si Anzo ay nagulat sa gusto nito. Sa eksenang ito sa loob ng tunnel ay nagpasya sila ng magstay doon ng 108 seconds at sa oras daw na iyon ay makakabalik daw sila sa ikatlong araw ng kanilang bakasyon pag makalabas na sila. Sinubukan nila na takbuhin kung hanggang saan sila aabot sa oras na kanilang ibinigay. Dito ay may mga papel na nagliparan papunta sa kanila, at ang mga ito ay tumama kay Anzo. Hinawakan siya ni Kauro para lumabas, ngunit pinulot niya ang mga papel na nagkalat, kaya wala na siyang ibang nagawa kundi tulungan na lamang ito. Muli silang tumakbo palabas ng mabilis, at nang makalabas na sila ay tinanong siya nito kung iyon daw ba ang kanyang hiniling na makuha. Sumagot siya na oo, isa daw iyon sa mga hiniling niya dahil iyon lang daw ang tanging koneksyon at nagpapaalaala sa kanyang namatay na lolo. Sinabi niya na masaya daw siya para dito dahil nakuha na niya ang gusto niya, sa kaniyayan niya ito na umuwi na daw sila. Dito ay sinabi ni Anzo na kung gusto daw ba muna nito sumama sa kanilang bahay para magpahinga muna dahil 4 AM na din daw ng madaling araw. Sa eksenang ito sa bahay nila Anzo ay nakita niya ang isang folder na minsan na niyang nakita na hawak ni Anzo, noong minsan nabasa ito ng ulan sa waiting area ng tren. Dito ay sinabi niya na ang mga aklat daw na ito ay maganda ang pagkakagawa. Sinabi na lang ni Anzo dahil iyan daw ay gawa ng kanyang namatay na lolo.
Isang kopya lamang daw bawat isa ang meron niyan, dahil hindi ito ipinapublish ng kanyang lolo, sabi pa nito. Sinabi ni Kaoru na kung ganun daw ay isa din siyang manga artist, dahil obvious daw ito dahil ito daw ang napansin niya dito. Tinanong niya ang tungkol sa folder na nakita niya noong minsang nakita niya ito sa waiting area kung gawa din daw ba ito ng kanyang lolo. Sinabi ni Anzo na hindi, dahil iyon daw ang kanyang sariling gawa na manga. Noong araw daw na nagkita sila noon ay pupunta daw sana siya sa isang publishing, para ipakita ang kanyang gawa, ngunit siya ay natakot na baka hindi nila ito magustuhan kaya hindi na lang niya itinuloy. Sinabi din niya na tutol ang mga magulang nito sa kanyang plano na maging manga artist at ayaw nila na matulad ito sa kanilang lolo. Kaya noong malaman iyon ng kanyang mga magulang ay pinalayas siya kaya siya napunta sa kanilang eskwelahan. Sinabi din nito na ang nakuha daw nila sa tunnel ay ang kanyang pinakaunang manga na ginawa. Mahalaga ito para sa kanya dahil noong nabubuhay pa daw ang kanyang lolo ay siya ang unang nagbasa nito at sinabi na maganda daw at nakakatuwa ang kanyang ginawa. Kaya lang ay nakita daw iyon ng kanyang ama kaya ito daw ay kanyang pinunit at itinapon, dagdag pa nito. Sinabi din niya dito na ang totoong gusto daw niya na makuha sa loob ng tunnel ay ang magkaroon siya ng espesyal na talent sa pagsulat ng manga. Sinabi ni Kaoru na parang imposible daw ata iyon, ngunit sinabi ni Anzo na gusto daw niyang subukan kahit imposible. Dahil daw sa katulad ng hiling niya na imposible din na mabuhay ulit ang patay na, ay gusto din niya na masubukan. Dito ay sinabi ni Kaoru na kung maaari daw ba niya na basahin ang manga na ginawa nito na ipapasa sana niya sa publisher. Noong una tumanggi siya dahil hindi daw siya satisfied sa ginawa niya na iyon, ngunit sinabi ni Kaoru na papaano daw niya malalaman kung hindi ito mababasa ng ibang tao. Dahil sa mapilit ito ay pumayag na lang din ito, ngunit sinabihan siya nito na baka maboring lang siya habang binabasa ito. Nag-umpisa siyang basahin ito at inabot din siya ng ilang oras bago niya ito tuluyang matapos basahin. Dito ay sinabi niya na maganda ang pagkakagawa niya sa ginawa nito. Medyo komplikado sa umpisa pero napakadetalyado daw at talagang magiging interesado ang sino man na makakabasa nito, sabi pa niya. Sinabi rin niya dito, na kung maaari din daw ba niya na hiramin ito at ulitin na basahin. Dito ay nagpasalamat sa kanya ng husto si Anzo dahil bukod sa kanyang lolo ay siya lamang ang nagsabi ng ganon sa kanyang ginawa. Magkaganon pa man sinabi nito na kaya lang naman niya gusto na magkaroon ng special talent dahil napakadami daw na mga manga artist ngayon. Sinabi naman ni Kaoru na hindi na daw niya kailangan na hilingin iyon sa tunnel dahil totoo daw na talentado ito sa paggawa ng manga, sabi pa niya. Sinabi naman ni Anzo na sa totoo lang daw, siya ang mas nakakamangha dahil handa daw nito isakripisyo ang lahat para sa kanyang kapatid. Nagpasalamat din ito sa kanya dahil binigyan niya ito ng lakas ng loob at lalo daw niya itong nagustuhan. Kaya sa susunod na pagpasok daw nila sa tunnel ay sasama siya para makuha ang gusto nila, sabi pa niya. Nakapagdesisyon sila na muli silang papasok na magkasama sa darating na August 2. Sa eksenang ito ay mayroon isang festival na naganap at silang dalawa ay nagpasya na mamasyal dito. Habang sila ay nanonood ng fireworks ay sinabi sa kanya ni Kaoru na kapag siya ay pumasok na sa loob ng tunnel ay malamang na abutin daw ng mahabang taon bago siya makabalik. Pabirong sinabi naman ni Anzo na bakit hindi daw ba siya nito isasama, at sinabi pa nito na sa paglabas daw nila ay kasama na nila ang kapatid nito, dagdag pa niya. Tinanong siya nito kung bakit daw Agosto ang napili niyang petsa ng kanilang pag-alis. Sinabi naman nito na iyon daw ang petsa na sila ay umalis ng kanyang kapatid sa kanilang bahay. Dahil nag-aaway daw ang kanilang mga magulang at dito din daw sila mismo nagpunta, sabi pa niya. Yung petsa din daw na iyon ay ang araw na namatay ang kanyang kapatid, dagdag pa nito. Dito ay hinawakan niya ang kamay ni Kaoru, tanda ng pakikiramay at pagsuporta nito sa kanyang desisyon. Pag-uwi niya ng kanilang bahay ay nakita niya ang kanyang ama na mayroon bisita sa kanilang bahay. Ipinakilala siya ng kanyang ama at sinabi sa kanya nito na mula daw ngayon ay iyon na daw ang kanyang magiging bagong asawa. Napaiyak siya habang nakatingin sa altar ng kanyang kapatid saka umakyat sa kanyang kwarto.
Sa puso niya ay parang hindi siya pabor sa desisyon ng kanyang ama, ngunit siya naman ay walang magagawa, kaya naman mas lalong tumibay ang pagpupursige niya na makamit ang gusto niya. Kinabukasan ay nagkita sila ni Anzo sa isang restaurant at tinanong niya ito kung ano ang dahilan at nakipagkita ito. Sinabi ni Anzo na yung manga na binasa daw niya noong nakaraan ay nagkaroon daw siya ng lakas ng loob na ipakita iyon sa publisher dahil sa kanya. Nagustuhan daw ito ng publisher at sinabi na kung maaari daw ay ituloy niya ang paggawa ng mga ito. Nag-offer din daw sa kanya ang editor nila na maging katrabaho niya para maobserbahan daw ang talent nito. Natutuwa si Kaoru para sa kanya, ngunit sa isip nito may isang bagay na nahihirapan sabihin si Anzo at ito naman ay madali lang niyang naintindihan, sabi pa niya sa kanyang isip. Dito ay sinabi ni Anzo na bukas na daw pala ang kanilang plano na pagpasok sa tunnel kaya kailangan daw nila maghanda, sabi pa nito. Panandaliang silang natahimik bago nagsalita si Kaoru na kung talaga daw ba na itutuloy pa nila ang plano. Dahil napansin daw niya na nag-aalanganan na daw siya, lalo ngayon na may magandang opportunity para sa kanya. Sinabi na lang ni Anzo na sa totoo daw ay nagpapasalamat ito sa kanya dahil sa confident na ibinigay nito sa kanya, ngunit sa ngayon ay naguguluhan daw siya, sabi pa nito. Sinabi naman ni Kaoru na saka na lang daw nila iyon pag-usapan dahil mahirap daw magplano kapag walang laman ang kanilang sikmura, dagdag pa nito. Sa eksenang ito habang sila ay nag-aantay ng tren na masasakyan ay nag-announce na madedelay daw ng 30 minutes ang pagdating ng tren. Parang eksena lang sa kanilang unang pagtatagpo kaya pabiro siyang binigyan ng halaman na sunflower ni Kaoru, at kunwari na ito daw ay isang payong at inulit ang eksena na katulad noong una silang nagkita. Nagtawanan sila habang naaalala ang mga sandali na iyon at sinabi ni Anzo na gwapo daw pala ito pag nakatawa. Sa huling sandali ng kanilang pag-uusap ay sinabi ni Anzo, bukas daw pagpunta nito sa kanilang bahay ay dadalhin nito ang payong para may soli na sa kanya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Anzo ay balak niya na pumunta na lamang mag-isa dahil ang gusto niya para dito ay ituloy niya ang kanyang pangarap para hindi masayang ang panahon nito sa pagpasok sa tunnel. Nag-iwan ito ng text message at siya ay umalis na lamang mag-isa. Kinaumagahan ay nabasa nito ang text message ni Kaoru at ito ay nagmadali na magpunta sa kanilang bahay. Nagtataka ito kung bakit hindi na siya makapag-send ng message dito at inisip na baka ito ay nagpunta ng mag-isa sa tunnel. Pagdating niya sa bahay nila Kaoru ay sinabi ng kanyang ama na ito daw ay umalis at hanggang ngayon daw ay hindi pa umuwi. Nagmamadali siya na tumakbo papunta sa tunnel habang inaalaala ang mga masasayang araw na sila ay magkasama. Pagdating niya sa bungad ng tunnel ay may pumasok na text message galing kay Kaoru. Humihingi ito ng tawad sa kanya dahil mas napaaga ang pagpasok niya dito at hindi siya isinama. Maari daw nagalit ito sa kanya ngayon dahil ngayon lang niya sinabi at siya ay humihingi ng paumanhin dito. Sinabi din niya na hindi na niya kailangan ang espesyal na talent sa paggawa ng manga, dahil siya daw ay likas na talentado na, sabi pa niya. Sinabi din ito na ipagpatuloy lang nito ang paggawa ng manga, dahil gusto daw nito mabasa ang lahat ng gagawin niya pagdating ng araw. Naiiyak siya habang binabasa ang mga huling mga mensahe nito ngunit wala naman siya magawa. Sa sobrang sama ng loob niya ay nag-iwan siya ng voice message para dito at sinabi na siya daw ay makasarili at bakit daw niya siya iniwan. Nangako daw sila na sabay daw sila ang papasok pero ano daw ang ginawa niya. Nagdesisyon ito ng para lang sa sarili niya, inis na sinabi nito habang umiiyak. Sa huling sandali ay sinabi niya na gusto niya itong makasama at hihintayin daw niya ito. Dito ay ipinakita na 14 hours na siyang naglalakad sa loob ng tunnel at ito daw ay katumbas na ng 4 na taon sa labas, sabi niya. Nakakita siya ng isang liwanag at ito ay kanyang tinakbo at nang makarating siya dito ay nakakita siya ng isang pintuan. Pagpasok niya dito ay nakita niya ang kanyang sarili sa isang kwarto, lumingon siya sa paligid at dito ay nakita niya ang kanyang kapatid. Tinawag siya nito at masaya silang nag-usap habang ipinapaalaala ang ilang mga bagay. Nagpaalam ito saglit dahil mayroon daw itong kukuhanin at pagbalik niya ay may dala na itong isang rhinoceros beetle na ipinangako daw nito para sa kanya. Habang masaya silang nag-uusap ay nakita niya ang kanyang sarili sa salamin at siya ay nagulat dito. Bigla siyang napatayo at sinabi niya na kung nasaan daw ba siya ngayon, tanong niya sa kanyang sarili. Hindi niya moari kung siya daw ba ay nananaginip lamang o nasa ibang mundo siya.
Tumunog ang kanyang cellphone at sinabi niya na ang pagkakaalam daw niya ay itinapon na niya ito, at nagulat siya sa kanyang mga nabasa. Nakita niya ang mga message ay nagmula pa sa iba't ibang taon at siya ay labis na nagulat. Dahil ang pagkakaalam niya ay hindi siya maaaring magkaroon ng komunikasyon kapag nasa loob ng tunnel, sabi pa nito. Tinanong siya ng kanyang kapatid kung kaibigan daw ba niya ang nag-message sa kanya. Sinabi na lang niya na hindi na sa ngayon, dahil batay sa mga taon na nakasaad sa text message ay ilang taon na ang pagitan, kaya sinabi na lang niya na wala na iyon. Masaya na daw siya na ngayon ay kasama na daw niya ito. Ngunit dito ay sinabi ng kanyang kapatid na masaya din daw ito kasi mahal niya ito, pero mas magiging masaya daw ito kung makikita daw niya ito na masaya. Dito ay napagtanto niya at sinabi sa kanyang kapatid na mahal daw niya ito, pero sa ngayon daw ay mayroon daw isang tao na naghihintay sa kanya at gusto niya itong makita at makasama, sabi niya dito. Bago siya tuluyang umalis ay sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na mahal daw niya ito at mag-iingat daw itong palagi. Napaiyak siya sa sinabi na iyon ng kanyang kapatid, ngunit mas pinili nito na huwag na lang lumingon, saka binuksan ang pinto at nagpaalam na aalis na. Sa eksenang ito ay ipinakita si Anzo habang nasa kanyang trabaho. Nagpaalam na ang kanyang katrabaho na mauna na daw itong uuwi. Dito ay tinitignan niya ang kanyang lumang cellphone at nagbabakasakali sa kung ano paman. Ipinakita muli si Kaoru habang tumatakbo at inaalaala ang mga masasayang araw na magkasama sila nito. Yung mga araw na una silang nagkita at nagkakilala, mga araw na magkasama silang dalawa. Sa eksenang ito ay kinakausap si Anzo ng kanyang boss na kung gusto daw ba nito magpahinga muna sa kanyang trabaho. Dahil mula daw nang nag-umpisa ito ay walang tigil ito sa pagtatrabaho, at ang lahat naman ng iyon ay nagbunga ng maganda, kaya deserve daw niya ang makapagpahinga din, sabi pa nito. Tinanong din niya ito tungkol sa lumang payong na palagi niyang dala kahit saan siya magpunta at sinabi na kung ito daw ba ang kanyang lucky charm. Malungkot niyang tinignan ang payong at hindi nakasagot tungkol sa tanong na iyon ng kanyang boss. Sinabihan na lang siya nito na magpahinga muna at bumalik na lang kapag siya ay nakapagpahinga na ng husto. Sa waiting area kung saan sila dating nag-aantay na magkasama ni Kaoru sa darating na tren ay nag-announce ito na ma-dead delay ng 30 minuto dahil sa nagkaroon daw ng kaunting problema. Napaiyak na lang siya dahil sa mga nakaraang eksena ay ganito din daw ang mga nangyari na na-delay ang tren, kaya sila nagkakilala ni Kaoru. Paiyak niyang sinigaw na palagi daw niya itong iniisip at kahit minsan daw ay hindi ito naalis sa kanyang isipan, sabi pa nito. Habang siya ay umiiyak ay nagulat siya dahil may nag-text sa luma niyang cellphone. Hindi siya makapaniwala dahil sa loob ng mahabang panahon ay muli itong tumunog. Pagbukas niya dito ay nakita niya ang isang text message galing kay Kaoru at dito ay bigla siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan ng tunnel. Dito ay narinig ni Kaoru na tinatawag ang kanyang pangalan at pagtingin niya ay nakita niya si Anzo. Tinanong niya ito kung ano daw ang ginagawa niya dito, at sumagot ito na ang bagal daw kasi niya kaya sinundo daw niya ito. Sinabi niya na magti-text daw sana siya dito, ngunit siya daw ay nadapa at nawala ng malay, kaya hindi daw niya alam kung nasend ba niya ito o hindi. Hinalikan siya nito at sinabi na receive daw niya ang text nito, kaya daw siya agad nagpunta dahil alam niya na siya daw iyon. 8 years daw siya nag-aantay sa text nito at palagi na umaasa na isang araw ay dadating ito, at salamat daw sa Diyos dahil dumating din ang araw na ito. Sa kanilang paglabas ay sinabi ni Kaoru na gusto na daw nito mabasa ang lahat ng manga na ginawa nito. Sinabi naman ni Anzo na papaano daw niya nalaman, nasa loob daw siya ng tunnel. Sinabi niya na receive daw niya ang mga text nito sa isang parte ng tunnel na hindi din niya maipaliwanag kung papaano. Sinabi din niya dito na palagi daw pala nito dinadala ang kanyang lumang payong. 13 years daw sila noong napunta sila dito at madami nang nagbago, gayunpaman, ito ay umpisa pa lamang para sa kanilang dalawa. Sa pagtatapos ng kwento ay sabay nilang tinawag ang kanilang pangalan habang masayang nakangiti sa isa't isa.